Cayosa, constitutional expert at dating IBP President. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. This is Aljo Bendio, sir. Kumusta? Good morning again. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga kababayan. Ngayong kansilado na po ng pamahalaan ng Pilipinas ang pasaporte ni Zaldico at malamang nagtatago ito sa bansang Portugal. Ito po yung mga balita na natanggap natin. Wala ho tayong extradition treaty ho doon. Ano po ang pwedeng gawin pa ng gobyerno ng Pilipinas para mahuli si Zaldico? Pwede silang mag-request sa Interpol na pahuli siya, no? Red notice, pinakamataas na notice. At miyembro man ng Interpol ang Portugal. At halos lahat ng bansa sa buong mundo miyembro dyan kasama ang Pilipinas. So pwede ho silang mag-request ng arrest to Interpol. Ayun, dahil meron daw siyang passport na Portuguese, maaari ding makipag-ugnayan ng ating Department of Foreign Affairs sa gobyerno ng Portuguese at hingin na i-surrender o kaya ipaubaya sa atin yung taong yan kasi Pilipino din naman siya at meron talaga siyang mabibigat na kaso dito sa Pilipinas. So that's another option. Ang pinakamadali din yung Interpol. Opo. Kung paano kung sabihin ni Zaldico, itong ginagawa sa akin ng Pilipinas, panggigipit, may ibang motibo ito. Pagpalagay natin, siguro politically motivated ito. Ano po ang mangyari ho dito, Attorney Cayosa? Well, malamang yan ang kanyang sasabihin, no? Kaya sasabihin ng kanyang abogado sapagkat dun ho sa Interpol, Opo. Pag ang kaso o yung pag-a-arresta sa iyo is motivated by race, religion, o kaya politics, o kaya military nature, hindi sakop yan ng pagtatalima ng Interpol. So malamang yan ang kanilang i-claim. But claiming one thing is different from the reality or proving it. So depende yung trabaho din ng gobyerno ng Pilipinas na ipakita sa Interpol na legitimate na kaso ito. Ito, plunder ito, pagdarambong, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang layo naman dun sa politically motivated o kaya religious or racial or military nature. So, pwede ding ipaalala ng ating gobyerno sa Portuguese government na member ito ng European Union at doon sa EU, stricto sila against corruption. Opo, okay. Dito naman ho tayo, may iba po ako, sir. Pwede ko bang maitanong itong kay Sara Diskaya? Ang kanyang pagsuko ba na wala pang warrant of arrest, ano po mga implications po nun? Pumunta ho siya ng NBI Well, maaari siguro na yan ay in-adapt ng kanyang defense counsel and they are hoping na kung sakasakali maging mitigating circumstance yung voluntary surrender niya. So that's an option one. Maganda ang ginawa nila yan, no? Para hindi na pahirapan ng gobyerno at para mas mapayapa, less tensionado yung pag-aaresto sa kanya. So maganda na she puts herself into under the jurisdiction of the court and the authorities. Maganda yan and the revised penal code ho naman recognizes voluntary surrender as one of the mitigating circumstances. Ibig sabihin, mababa ng konti ang penalty mo kung sakasakali. Okay. So, nandiyan pala yan sa ating mga batas, itong pagsuko niya, no? Mapapagaan, ika nga, ang kung ano mang hatol sa kanya ng korte. Opo. It's not exempting circumstance or justifying circumstance. It will not erase the crime, but mitigating lang po yan. So it only lessens the penalty kung sakasakaling mahatulan siyang guilty. Okay. Balikan ko itong kaso ni Zaldico. Dito sa Pilipinas, wala ho siyang mga remedyong legal na pwede pong i-avail, no? Tama ho ba? Well, maaari naman siyang mag-apela o mag-MR. Kaya lang, meron din ho kasing matagal ng prinsipyo sa batas na bago ka humingi ng tulong sa korte, magpapailalim ka muna sa jurisdiction ng korte. Since may warrant of arrest na in-issue laban sa kanya, pero ayaw naman niyang magpakita, fugitive from justice siya,
procedurally, mahihirapan siyang humingi ng apela o motion for reconsideration. Okay. Doon naman ho sa kaso ni Senador Bato de la Rosa, kung sakasakali maglabas po ng warrant of arrest ang ICC, tapos patuloy ho siyang nagtatago sa batas, ano po ang kahinatnan po ng kaso ni Senador Bato? Kung sakasakali ho, sir, fugitive from justice siya pag gano'n, di ba? At ilinaw lang natin na yung warrant of arrest, hindi ho naman nasa rules ng ICC na yan i-publicize mo sa lahat. Kasi nga naman, kung ipapublicize mo yan, di talaga magtatago yung tao, di mo mahihirapan yung korte o yung mga alagad ng batas. Ang requirement lang ho yan sa ating konstitusyon, sa ating mga batas, at similar in other countries, including international tribunals, pag na-aresto na siya, papakita mo sa kanya yung warrant of arrest. Hindi naman kinakailangang i-marites mo yan, i-chismis mo o kaya i-publicize mo. So, ngayon, pag dahil fugitive from justice siya, nagtatago, hindi siya nakaka-attend sa Senado. Meron hong legal implications yun sa kanya. Kasi meron tayong existing laws and rules that govern yung chronic absences without justifiable reasons. Yung pagtatago ho dahil may warrant of arrest ka, either from the local court or an international court like ICC, hindi ho yan sapat na basehan para mag-absent. So dahil medyo mahaba-haba na rin ang kanyang absent at siya sinisweldohan, kasama ang buong staff niya, sinisweldohan siya, maaari hong ma-consider yan under Senate rules na disorderly conduct or behavior. So pwede ho siyang ma-sanction ng suspension o kung anumang mga ibang mga penalties ng kanyang mga kasamahang senador. Pangalawa, kung may maghahain ho ng complaint sa kanya under the 1961 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yan ho ay considered under that law as gross neglect of duty. Pwede rin ho siyang kasuhan under the more recent ethical standards for public officials, as ang tawag ho naman dyan is grave neglect of duty. So yan ho ang mga pwede niyang haraping kaso. Pwede rin hong administrative case yan for a public official under the administrative code. Yung bang hindi mo ginagawa yung trabaho mo, absent ka ng absent. Pag ordinaryong tao yan o empleyado, natanggal na. Pero dahil senador siguro siya, binibigyan siya ng ng leeway ng kanyang mga kasamahan. At so far, wala pa ho kasi naghahain ng complaint laban sa kanya. Kung sakasakali nandyan na yung warrant of arrest na yan at siguro, nakikinig lang sa mga legal advisors si Senador Bato de la Rosa na patuloy na i-evade ito pong mga warrant na ito at patuloy na magtatago. Ano po mga liabilities naman ng kanyang mga abogado? Yung kanyang mga abogado, medyo mahirap po nating idawit mga yon sapagkat trabaho lang nila mag-explain. Kaya nga, maingat daw sila. Kung mapapansin po natin, sinasabi nila, hindi nila alam kung nasaan siya, hindi siya nakakausap, yung kapamilya lang. So, we cannot force them. That's usually the practice of lawyers to insulate themselves from legal entanglements or legal liability. Sapagkat bawal din ho naman sa amin, mga abogado, na itago yung may valid warrant of arrest. Maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa, constitutional expert at dating IBP President. Good morning po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Thank you. Oras.